Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, ay narito na po ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Mirna dito sa ating dulang Love and Memories. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Dahil sa nangyari na muntik na akong mapahama, ay hiniling ko sa resort namin na maaga kong uuwi at maaga kong papasok. At nang maiwasan ko si Sunny, kaya nang dumalos uli sa akin, ay sinabi ko na may nobyo na ako. Pero ang sabi niya, hanggat di pa kami lasang ni Rene, ay tuloy pa rin ang panunulo niya sa akin. Kaya sinabi ko kay Rene na magpakasal na kami sa lalong madaling panahon. Minsan, napauwi na ako, ay madilim na naman at brown out pa. Ang malas ko naman. Wala nang tricycle dito sa paradahan. Kaya maghihintay ako ng maglalakad. Para di ako matakot. Dahil ang dilim. Dahil nag-brown out pa. Teka. May nakita akong naglalakad. Kuya! Pwede bang makisabay sa'yo? Sige, halika na. Sabihin na tayo. Ha? Sunny? Ikaw pala? Hindi. Ayoko. Layuan mo na ako, Sunny. Ikaw ang bahala. Pero may pinatay dito kagabi. At isang babae. Na-rape nila. At saka tinapon dyan sa gilid ng kalsada. Sige, mauna na ako dahil ayaw mo akong kasabay. Kung Sunny, huwag mo akong iiwan dito. Natatakot ako. Sige, alis na ako dahil naiinis ka naman sa akin eh. Sige. Sunny, hintay mo ako. Hindi na ako naiinis sa'yo. Oops, bitiwin mo ako. Di ba naiinis ka sa akin? Hindi na. Sige na, sabay na tayo na maglakad. Okay, Mirna. Alam mo ba, baka magpakita yung kaluluwa ng pinatay na babae dito. Kaya yumakap ka sa akin. Oo, sige. Yayakap na ako sa'yo. Mirna, mahal na mahal kita. Huwag, Sunny. Huwag mo kong alikan. May nobyo na ako. Aagawin kita sa kanya. Sunny, huwag. Mirna. Huwag. Nako, gabi na Donato. Pero hanggang ngayon wala pa si Mirna. Hindi naman niya sinabi na gagabihin siya. Anong gagawin natin ngayon? Kapag hindi pa siya dumating sa loob ng isang oras, mapipilitan na tayo na sunduin siya para hindi na maulit ang nangyari sa kanya. Oo naman. Siya ang tumutulong sa atin. Kaya hindi tayo nahihirapan sa mga gastusin dito sa bahay. Oo, kaya kailangan na alagaan natin siya dahil mahal tayo ng ating anak at siya ang nag-iisang sumusuporta sa atin. Oo. Di ba may sinabi siya sa atin na may kasabay daw na katrabaho niya at sinusundo rin siya? Baka siya ang kasabay niyang umuwi dito sa ating lugar. Sana nga, Belen, para hindi tayo mag-alala sa kanya. Baka wala na naman siyang nasakyan.
Kung hindi siya dumating na sa oras ng uwian, susunduin na natin siya para hindi na tayo Teka, mag-alala. Di ba ganitong oras siya umuwi? Kaya bumaba tayo. Kung wala pa hanggang mamaya, dapat tumawag na tayo ng tricycle para puntahan natin sa paradahan. Baka naghihintay lang yun ng masakyan niya. Sige. Doon na tayo sa harap ng bahay para hintayin na natin si Mirna Road. Kung sakaling umuwi siya o hindi. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. Mabuti at nakaalis na si Sunny. Hindi na siya makikita ni na Inay at Titay. Alam ko na nag-aalala na naman sila pag ganitong gabi na. Berna, nandito ka na pala. Teka, sino ba yung naghatid sa iyo, ha? Ha? Kwan po, Inay, Hindi dapat na malaman ni Inay na si Sunny ang naghatid sa akin. Kwan, Inay, yung isang kaibigan ko, nakita ko na naghihintay ng tricycle. Ganun ba? Bakit parang bubulong-bulong ka dyan? Ano bang sinasabi mo, ha? Wala po, Inay. May naalala lang po ako sa mga kasama ko. Teka, bakit mo naman hinahaplos-haplos yung dibdib mo? Ano bang nangyari dyan? Ha? Kwan po, Inay. Pinahirapan ni... kwan pala. Inaayos ko ang bra ko dahil bumaliktad. Kaya, hayaan na ninyo. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Oh, Belen, bakit ikaw lang yung pumunta rito sa pagkainan? Hindi pa makakain si Mirna. Tapos na bang naghapunan? Hindi pa kumain, pero ang sabi niya, mauuna raw tayo. Magpapahinga lang ng konti. Tapos saka siya kakain. Ganun ba? Akala ko hindi na siya makakauwi. Susundin na lang natin siya. Teka, sa tricycle ba siya sumakay? Hindi, ang nakita ko motorsiklo. Pero hindi ko naman nakilala kung sino yon. Pero nang tinanong ko si Mirna, ang sabi, kaibigan niya yung naghatid sa kanya dito sa bahay. Huwag natin pag-usapan yan. Kung sino man ang naghatid na yon. Ang importante, nakauwi na siya ng ligtas dito sa bahay. Tama ka dyan. Basta nandito na ang ating anak, walang problema. Ang isa pang gusto kong malaman, kailan ba mamanhikan si Narine at magulang niya? Matutuloy na ba sa linggo? Para naman magkapaghanda din tayo. Anong ihahanda natin wala tayong pera? Di ba ang sabi ng bumili ng gulay natin ibibigay yung kalahati na bayad? Kailan magbabayad yun? Ay nako, mabuti naman at pinaalala mo yan, Belen. Bukas na pala yun, Sabado. O di, makakapunta ka sa bayan para mabili ng mga ihahanda din natin dahil Ay nakakahiya. nako, hindi pa sigurado kung makakasingil tayo. At saka kung makakasingil man tayo, ibibili natin ang kailangan dito sa bahay. At yung iba, iipunin natin. Visit na Sunny yun. Sinamantala ang takot ko na maglakad mag-isa. Hindi ko makalimutan ang ginawa niya sa akin. Ang paghalik at pati dibdib ko ay pinakialaman niya.
Hindi pa rin yun. Pero, inunahan niya. Nag-aalala ako. Baka ikwento niya sa kasamaan niyang pulis ang ginawa sa akin. Nakakahiya. Ano ang gagawin ko? Yun ang una kong halik sa isang lalaki. Hayop ang sani na yun. Sinamantalang pagkakataon. Hindi naman ako makapagreklamo dahil nahihiya ko na magsabi na hinaplos-haplos niyang aking... Diyos ko, bakit ganito? Ang nadarama ko. Hinahanap ko si Sunny. Naiinis naman ako dahil bastos ang Sunny na yun. Pero, bakit ko siya hinahanap? Bakit? I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Oh, friend! Tamang-tamang dating mo. Nagluto ang inay ng paborito mo na kakanin. Kung hindi ka pa pumunta rito, talagang dadalhan kita dun sa bahay ninyo. Friend, may problema ako. At hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ha? Ano bang problema mo? Sige, sabihin mo. Para lumuwag ang sakit ng nararamdaman mo. At sino naman ang iyong problema, Ber? Sino pa? Di ang makulit na si Sunny. Hindi ko nagustuhan ang ginawa niya. Pero alam mo bang sinamantala niya ang pagkakataon nung natakot ako na umuwi ng gabing yun dahil brown out. Ano? Teka, sabihin mo nga sa akin. Ano ba talagang nangyari? Sabihin mo. At hindi ko naman ipagkakalat kung nakakasira ng karangalan. Oo, Mina. Alam mo na may tiwala ako sa'yo. Kaya ikaw lang ang pagsasabihan ko. Kasi nakakahiya ang ginawa niya sa akin. Ha? Anong ginawa niya sa'yo? O sige na, ikwento mo na sa akin. Ikwento mo na yung problema mo na sinasabi mo. Noong nakaraang gabi, ay ginabi na naman ako. At wala akong masakyan. Kaya maglalakad na sana ako. Pero naghintay pa ako ng kasabay ko. Pero ang dumating ay si Sunny. At sinamantala niyang pagkakataon. Pinaghalikan niya ako. At hinawak-hawakan niya ang maselan na bahagi ng katawan ko. Ano? Ang bastos naman niya. Aba, manyakis ang pulis na yun. Di mo naman siya nobyo. Naku, nakakaya nga ang ginawa sa'yo, friend. Anak, baka gagabihin ka na naman yan. Kaya ngayon pa lang sabihin mo na para alam namin ng tatay mo kung susunduin ka namin. Wag na po, inay. Dahil nakikisakay naman ako doon sa tricycle na may sinusundo rin na gaya kong sales lady. Sige, ikaw ang bahala. Tinanong ko lang sa'yo para alam namin ng itay mo kung susunduin ka namin doon sa paradahan. Hindi na po, inay. Minsan lang naman akong nagagabihan niya. Pag dumating ang aming order na produkto. Ganun ba? Yun na ang pagsundo namin sa'yo para hindi kami mag-aalala ng tatay mo. Pero inay, hindi ko alam kung kailan darating. Basta na lang darating yung produkto. Kaya wag na ninyo akong sunduin. May kausap na ako O sige, mas mabuti yung alam namin na may masasakyan ka kaysa yung maglalakad ka na may panganib na daraanan mo. Ayaw naming mangyari yan sa'yo, anak. Ay, hindi na po, inay. May tricycle na akong masasakyan pauwi dito sa lugar natin. Kung ganon, sasabihin ko sa itay mo na wala siyang dapat alalahanin
dahil may tricycle na naghihintay sa iyo doon sa paradahan para makauwi ka ng ligtas dito sa atin. Naisahan ko rin si Mirna. Alam ko na nagustuhan niya yung ginawa ko sa kanya. At sigurado na hahanap-hanapin niya ako. Kaya sa susunod, kailangan na pumayag siya na isama ko doon sa lugar na pwede kaming magkapiling. At hindi na yun makakatanggi sa akin. At ayos. Ayos ng kasunod. Magiging akin ka rin, Mirna. Uunahan ko na ang iyong nobyo nang hina sa pagpapaligaya ng minamahal. Ano ka mo, Rene? Mag-iipon ka ba? Ano bang sinabi ng mga magulang mo? Sinabi mo bang mamamanhikan na kayo? Oo, Mirna. Pero ang sabi nila wala pang sapat na pera para sa ating pagpapakasal. Kaya hintay muna natin na matapos ang alihan. Sana sinabi mo, kahit simple lang, para maiwasan ko na ang pulis na yon. Sinabi mo ba na may nobyo ka na? Para hindi na siya umasa sa'yo. At layon ka na. Oo, Rene. Kahit binigo ko siya, ay tuloy pa rin ang panliligaw. Dahil hindi pa raw tayo kasal. Ano? Ang kapal naman ng muka. Pinipilit pa rin ang sarili sa'yo. Kahit hindi mo siya mahal. Oo nga, Rene. Kaya nag-aalalaan na ako. Pagka magkaisip siya na gawan ako ng masama, dahil wala ka dito. Hindi naman siguro, Mirna. Kaya, pakiusap ko, kunting tiis lang muna. At mamamanhikan na kami diyan sa inyo. Sana sa lalong madaling panahon ay maitakda na ang kasal natin, Rene. Nang hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na pigilan ang pagpapakasal natin. Kaya gumawa ka na ng paraan, Rene. Kahit simpleng kasal lang, ay hindi ako magrireklamo. Para hindi na tayo gagastos ng malaking halaga. Hindi na sumagot si Rene doon sa sinabi ko. Anong gagawin ko? Naiinis na ako. Kinamumuhian kong lalaking yun. Ang bastos niya. Pero, bakit ko siya namimiss kung hindi ko siya makita? Si Rene ang tumatawag sa cellphone ko. Hindi. Di ko sasagutin. Ang mabuti pa ay patayin ko na. Yan, wala na. Hindi mo ko masisisi kung anuman ang mangyari, Rene. Sinabi ko na pumunta na sila dito sa bahay. Pero binaliwala niya. At ang bagal-bagal niya. Kaya mauunahan na siya ni Sunny. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Oh, halika na, Mirna. Mabuti naman at hindi mo ako tinanggihan. Hindi, magtatampo ako sa'yo. Ha? Teka, ano bang gagawin natin dito? Ang sabi mo sa akin ay kakain lang tayo. Oo naman.
Talagang kakain tayo dahil magugutom tayo pagkatapos nating gagawin yun. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mong yan. Anong ibig mong sabihin, ha, Sunny? Basta pumasok ka muna, Myrna. Ayan, dinala kita rito para walang makakita sa ating gagawin. Halika na sa loob. Sige na, pumasok na tayo. Sunny, bakit mo ko dinala rito? Motel ito, di ba? Oo, Myrna, mahal kita. Kaya isinama kita rito at magpapakaligaya tayo. Sunny, wag. Myrna, Sunny. Sunny. Pumayag kaya si Birna sa gustong mangyari ni Sunny? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalibang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Birna dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.